gawain ng Panginoon, tayo ay pwedeng tumugon, maging bahagi ng misyon para maihatid ang mabuting balita sa bawat tribo at wika. Gagabay, gabay, kapalikat sa paghayo, tuloy-tuloy lang tayo sa ministeryo, sa radyo, hanggang marinig ng lahat ang pag-ibig ni Kristo. Hashtag pwede oy todo, sampay karunggugan singkatan, hangtod madumog sa tanan, sampay mereng itiglonin, hanggang marinig ng lahat, hanggang marinig ng lahat, hanggang marinig ng lahat. Gagabay, gabay, kapalikat sa paghayo, tuloy-tuloy lang tayo sa ministeryo, sa radyo. Gagabay, gabay, kapalikat sa paghayo, tuloy-tuloy lang tayo sa ministeryo, sa radyo, hanggang marinig ng lahat, hanggang marinig ng lahat, hanggang marinig ng lahat ang pag-ibig ni Kristo. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alauna 33 na ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at tumututok dito sa ating programa sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman po para tayo ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po yung programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at ngayon hapon ay makakasama niyo po ako hanggang mamayang 2:30 ng hapon. At syempre, kada first and third Wednesday of the month, 1:30 to 2:30 ay nakakasama po natin dito ang ating bagong partner agency, ang Napolcom Region 9. Ayan, good morning muna ha, or good afternoon. Ayan, buenos dias po sa lahat ng ating mga radio listeners, sa ating mga Facebook viewers. Good morning. Kanina pa ako good morning. Di nakaka-move on sa aking program kaninang umaga. So good afternoon po at syempre, maayong hapon po sa ato ang mga listeners din ha sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa mga isla, ayan, marami tayong mga listeners dyan. Good afternoon po sa inyong lahat. Oo, mag-ingat po kayo ha, medyo mainit po ngayon. Oo, grabe yung sikat ng araw, grabe si Haring Araw at may nakita nga ako kaninang post nagpapaalala na huwag tatambay sa labas kung wala lang namang gagawin ha. 9 a.m. to 4 p.m. Oo, dahil yan po yung mga oras na grabe yung tindi ng init ng araw. So good afternoon po ha, sa kakabukas ng kanilang radyo. Hello, kumusta po kayo? Anong ginagawa nyo ngayon? Ha, ko sa tuara taase, ketal tu ali. O, tiyan masing kaliente at ang kape, syempre. O, sige lang, siguraduhan lang yun pag humanaan na, bawi sa tubig para naman hindi tayo ma-dehydrate no at mag-iba ang ating feeling. So again, tuwing first and third Wednesday of the month, nakakasama po natin dito sa Ahensya de Konsensya ang Napolcom Region 9
At ngayong hapon ay makasama po natin muli si Attorney RB Arquiza, Attorney 5 ng Napolcom 9. Hello Attorney, good afternoon. Welcome back po ulit. Hello, good afternoon po. Mukhang napapadalas na po tayo dito. Kayo na po talaga Yes po. yung official replacement siguro ni Attorney De Lima. Hindi ko po alam. By the way, good afternoon po sa aming regional director, no, si Attorney Abad, and our assistant regional director, si Attorney Alex De Lima po. Yes, good afternoon po sa ating RD, ARD at sa lahat po ng mga personnel, tauhan ng Napolcom. Yung huling na nagsama-sama kami ng Napolcom noong June 8 nung naglindol. Sabay-sabay po kaming bumaba ng hagdanan. Tama po yun. Nakita ko agad si Attorney RB. Sabi ko, Attorney, baba na tayo hanggang pwede pa. So yun yung huling namin, fellowship nung bumaba kami ng sabay-sabay. Pero Attorney, kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong araw? Okay lang po ba? Okay lang naman po. Oo, at alam ko po no magiging masaya, maganda, engaging, interesting na naman ang ating magiging topic at ng kagandahan po dito kasi na-educate natin yung mga listeners natin. Yes po. Oo, hindi mo mahimong ignorante kasi may natututunan po kayo lagi dito sa ating programa. Syempre, kung gusto nyong sumali, kung may tanong kayo, komento, may mensahe, ipadala po yan sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page, ang 1116 DXAS, at pwede din ninyo i-follow ang page ng Napolcom. Ayan, ang Napolcom Regional Office 9 po, no? Yes. Ang kanilang page. Ayan. So this afternoon, pag-uusapan po natin itong tinatawag misconceptions about the police and the law. Ayan, ano ba yung mga misconception natin tungkol sa pulis at tungkol sa batas? O ito ba ay myth or facts ba ito? Fact ba ito? So, Attorney, hindi na natin patatagalin pa. Yes po. Oo, sisimulan na natin to dahil mukhang mahaba-haba pa ito, no? So, pero bago siguro yung Attorney, gusto ko munang itanong, bakit ba nagmamatter na pinag-uusapan natin itong tungkol sa misconception? Marami po bang nagkakamali sa ating pulis at sa ating batas? Yes po, currently po because of social media na din po, no? So maraming nagiging misconception. But ano ba yung misconception o ano ba yung term na misconception? So kung baka sa Tagalog siya parang maling paniniwala, di ba? O, ano ba nagdudulot nito? Bakit ba? Pareho ba sa misunderstanding, no? Parang iba siya sa misunderstanding, no? Kasi parang yung misunderstanding ang nagko-cause ng misconception, no? Kung mali yung or hindi mo naintindihan, so bale yun na yung paniniwalaan mo, so kaya nagiging misconception, no? So maraming mga conflicts kasi na between the public and the law enforcement na nangyayari, not because na someone intended to do or violate a law, but because yung mga tao is na misunderstood nila, no? Kung ano yung batas talaga. Example, di ba? Yung iba, in connection sa last topic natin, no? Sa last discussion, no? Yung iba naniniwala na yung police pwede lang mag-aresto agad kahit walang warrant, no? Kahit anong oras. No? Meron din naniniwala na pwede lang sila mag-aresto kung may warrant. Pero kung nakinig kayo no, last time, both pwede. Depende sa senaryo, no? Yung iba din naniniwala na pag may complaint na file against sa police, so kumbaga automatic agad na matatanggal sa trabaho yung police. So kumbaga yan yung mga misconception na usually na pinapaniwalaan nila, no? So kasi hindi nila alam, no, kung ano yung legal principles talaga, no? So lack of legal education, yung mga hearsay, yung nakikinig lang sa chismis ba, kumbaga sa marites, or minsan yung especially yung mga uso ngayon, yung viral video na walang context, bigla lang pinos, wala namang caption or explanation kung about ano yun. But again, yung video na yun is portion lang yun, hindi yung entire hindi yung buo circumstances sa nangyari. So maraming mga ganun. And another is may mga influence tayo sa mga pelikula, sa mga TV dramas natin, no? Usually yun yung mga
na-imprint sa public perception ng police power. Nakikita kasi nila yun. Isipin nila, uy, ganito pala yung agad-agad na pwedeng gawin ng pulis, di ba? Pero usually, attorney, pag nasa mga teleserye ang pinoportray nila na ng pulis, laging huli sa mga krimen. Yes po. Pwede na po siguro ipatawag yan sila. Bakit po ba lagi yung mga pulis wala na, nakatakas yung suspect doon sa movie or doon sa teleserye? Well, isa din yun sa mga misconception na nangyari. Hindi naman yun applicable sa lahat. No? Kaya siguro recently yung mga palabas na may mga nagpo-portray ng pulis, may mga disclaimer na po sila. So, importante po yun, no? Para malaman ng tao na drama lang yun. Kasi, kumbaga, ina-emphasize yung drama effect, parang pang thrill. Oo. Yes. So, pero attorney, no, bago po kayo magtuloy-tuloy pa sa ating mga myths, ano po ba pala ang panganib kung halimbawa, attorney, hindi natin makorek ito? Ano yung danger nito kung magpapatuloy na ganito ang conception ng mga tao? So, definitely po magkakagulo po tayo, no? Kasi alam naman natin, no, na yung public safety, no, is a shared responsibility. Yung public is one important aspect din yan para sa public safety natin. So, kung mali yung perception ng public, so hindi natin masisecure yung public safety natin. No? So, yun po, delikado po yun. No? Kung mali-mali po yung mga pag-intindi ng publiko po. Pero medyo challenging na po ngayon, attorney, dahil sa social media din, no? Yes po. Medyo challenging i-correct yung mga misconception ng mga tao. Kasi kung halimbawa may post na ganito, grabe na yung paniniwala nila doon. Paano po kaya natin pwede yan ma-address? So, really, it's a big challenge, no? Kasi social media accessible by almost all, no? Even children, no? Yung mga, may mga gadgets na. So, kung hindi natin makorek or hindi maging responsible yung mga content creators natin, yung mga nagpo-post, so, delikado po. Sana po din ma-regulate po ng platforms, no? Yung mga social media platforms natin, no? Ma-control din po nila. So, yun po yung importante doon. Yes, kaya nga yung ibang bansa rin anong bansa ba yun ngayon na parang binaban na nila sa 15 years old below yung social media. Pero atin dito, paano ba makokontrol yung mga fake news, misinformation, mga disinformation po, attorney, no? So, kanina nga po, may mga nabanggit na po kayo, attorney, like yung police officers, kailangan ba laging may warrant bago i-conduct, i-implement yung pag-arrest sa isang tao. So, nabanggit na din natin last fourth Wednesday na pwedeng pareho, walang warrant. Basta Yes, nakita ka niya. Kung may warrant lang naman siya, pwede pong ganon. So, depende po sa circumstances, no? Usually, kailangan ng warrant. No? But, yun nga, basta may standing warrant, not necessarily na dala-dala yung physical niya. copy ng warrant. No? And then, may mga exceptional circumstances tayo, yung mga tinatawag nating warrantless arrest. So, pwedeng hulihin ng pulis kahit walang warrant. Basta it falls under yung tatlo, yung na-discuss natin last time, no? Caught in the act or in flagrante delicto, or yung hot pursuit. Yung pangatlo is yung pag-aresto ng pugante or the escapee, arrest of an escapee. Not necessarily na naka-uniform. Yung iba kasi magsasabi, hindi ka naman naka-uniform. Yes po, isa din po yun sa mga misconception. Na kailangan, kasi kung may warrant ka, tapos syempre, Kung off-duty ka that mababurn day. out. No? Kasi pag-approach mo sa tao, pwedeng tumakas na yun. No? Sa Okay. warrant. So, Pero kung naka-off-duty siya, attorney, yes po, pwede din pwede po din. umaresto yung isang pulis kahit naka-off-duty. As long as may warrant. Or even if, yun nga, sa mga exceptional circumstances na warrantless arrest, basta na-meet lahat ng requirements,
So, pwede po yun. Pero bago siya mag-conduct ng pag-arrest, dapat magpakilala po ba siya, attorney? Ako po ay si Police Corporal ganito, hinuhuli kita sa kasong ganito. Yes po, kung may standing warrant po yun. Pero kung yung caught in the act naman, not necessarily kasi kung magpapakilala pa siya, baka tatagbo na. Depende yung sa So, circumstances. pusasan na lang po agad, ganun Opo, po? at as long as yung the following requirements po sa pag-aresto, yung last time, na-discuss din po natin, yung Miranda rights, dapat sabihin niya, etc. po, ganun. Ayun. So, yun po pwede po yung ganyang senaryo. Kung may standing warrant of arrest po kayo na sana wala naman. Pero pag kayo ay nakita, na-identify, positive kayo yun, pwede pong kahit walang warrant, later on na lang kayo bibigyan ng copy ng inyong warrant of arrest. Yes po. Yan. Pero may possibility ba na yung tao kahit hindi pa mag-conduct ng arrest ang pulis, malalaman niya agad na siya ay may warrant? Sino po bang magsasabi, uy, lumabas na ang warrant mo, yung abogado niya po ba? Pwede din po, especially po kung regular filing yung case na-file sa prosecutor's office and minomonitor niya yung outcome ng kaso. Kung once na-issue ng resolution ng prosecutor, so by the time, malalaman niya kung nirecommend ba yung kaso niya para i-file and may warrant ba or may recommended bail ba, pwede siya agad mag-file ng bail bago pa ma-issue or ma-arrest siya. Pwede na siya unang magpiyansa. Yes po. Bago pa dumating yung kopya ng warrant? Yes Ganun po. Pwede pala ganun, Pwede po. attorney. Kasi paglabas po ng resolution, kung for filing po yung kaso, kung bailable yung case niya is automatic po may recommended bail si prosecutor po. So, wag niya nang hintayin. Pwede na siyang Mag-advance pumunta. na lang. Mag-file na po siya agad ng bail bond para at least hindi na siya ma-arrest. Pero yung pwedeng mag-arrest lang, attorney, police lang, hindi pwede ang barangay mag-present. May warrant of arrest po kayo, inihuli po namin kayo, dadalhin namin kayo sa police station. Kung may warrant of arrest po, generally po talaga is yung police po talaga mag-arrest. No? Trabaho po yun ng police. In that case po, yung may mga situation po na meron po na tayong tinatawag na citizen's arrest. No? Meron din yun. May mga qualification din yun. Pero yung citizen arrest, yun yung moment na nakita kang may ginagawang... Yes po, yung sa caught in the act po. Oo, mali. No? May mga requirements din po, but hindi po required or hindi po mandated yung isang civilian na mag-perform ng citizen's arrest kasi i-consider din niya yung safety niya. So, pero si court po ay hindi pwedeng ibigay kay barangay ang warrant of arrest Hindi para mag-implement nun. hindi po. Laging Usually kay sa police po PNP. talaga, law enforcement po talaga. Si police pwede humingi ng assistance sa barangay, siguro in determining yung location. No? But to effect the arrest talaga, hindi po by virtue of warrant of arrest. Hindi rin po nagte-text. Kasi alam nyo, attorney, may mga cases na po kami dito na naririnig na tinext lang daw siya ng pulis. Opo. Wala, hindi nagtatransact ang pulis through text message. Yes po, hindi po. Baka Parang questionable siya yung dating niya po. So, if in case may mga ganyan, much better kung i-verify talaga nila. No? Kung saan man nanggaling, puntahan or tawagan yung hepe or sinong in charge. Yes, kasi possible po talaga yan, scam po yan pag Yes, ganyan. Ang ending po niyan, para hindi na po namin iserve ang warrant sa inyo, eto na lang po ang mag-areglo na lang po kayo sa amount na ito. Ay, may mga ganun din po, yung mga parang scam yan or usually yung mga collecting agency, yung mga panakot nila na para makolekta nila yung mga utang. online lending, yan ang ginagamit. Parang ganun po yan. Parang narinig ko nga. May narinig po din po ako ganun. Oo, kunwari nagpo-portray na pulis. Opo. Pero binabayaran mo na palang utang mo kung kumagat ka doon. Pero hindi pala totoong pulis yun. Yes po. Or it's either na matakot kayo, na makikipag-settle na lang talaga kayo or mapilitan talaga kayong bayaran yung utang kung meron man talaga. Pero kung wala naman kayong utang, disregard nyo na lang yan. Yeah, Baka wrong opo. send lang, no?
Ayan, ito naman po yung myth number 2 po natin. Pag if a person refuses to answer police questions, automatically daw ang consider natin sa kanya guilty. Ay, isa din po yan, no? Hindi po applicable dito yung silence means yes, no? Yung pagtahimik Oo nga pa, doon ang agad, galing no? yun. So, absolutely not po, hindi po. As discussed po also na last time, no? Part siya ng Miranda right, no? Firstly is you have the right to remain silent, no? And another constitutional guaranteed right is yung right against self-incrimination, no? Kahit Ano po yan? Lagi naming naririnig yan sa Senate. yung naging familiar kasi yan nung right against Oo. self-discrimination. Pero joke lang yun. Na yung self-incrimination kasi, any statement that will incriminate you or ipapahamak yung sarili mo. So, parang ganun. So, instead of talking, no, kung ano yung nangyari, baka ipapahamak yung sarili mo. So, pwede kang manahimik na lang. So kahit si police ang nagtatanong, Yes po. pwede siyang hindi sumagot. Yes po. Unless nandyan po yung abogado niya. Yes po. Especially po kung nandyan yung abogado niya. So most likely yung abogado niya yun ang advice sa kanya. Na kung, especially kung ginawa talaga niya yun, so wag niya na lang agad-agad siguro. Kasi pwedeng maging ipapahamak sa kanya. So yung interrogation attorney nang gagawin may interrogation ba ginagawa ang PNP, no, ang police? Dapat Usually nandyan po, pala ang sa abogado. custodial investigation po, supposedly nandyan po yung abogado. Okay. So, yun po hindi ibig sabihin na guilty kayo agad dun, pero may time din na guilty kayo, kaya mas kailangan yung tumahimik para maging nasa procedure na may abogado kayo. Opo. Pero hindi naman natin sinasabi Ine-encourage na huwag ka nang yung mag-umamin. yung mga ganun, mga criminal nga. No? Oo. But it is a guaranteed right, no, under sa constitution natin. It is your right na to remain silent, na hayaan mo yung abogado mo salita. Ayan po. Oras po natin 1:53. Naalala ko po, may isa akong kakilalang law professor. Sabi niya pa, ako tinuturo ko sa aking mga kliyente pag meron daw nagtatanong sa kanya at guilty naman, aminin mo na lang. Pero importante na nandyan din ang iyong abogado. Yes po. Oo. Kasi nga, yun nga, may mga, kumbaga, benefit yun. No? Kung nandyan yung abogado mo, kung gusto mo namang umamin, may mga tinatawag tayong mitigating circumstances, no? Kumbaga para hindi ganoon kabigat yung sentensya. So, pwedeng gamitin yun ng abogado mo in your favor, no? If ever man. Kasi kumbaga, inamin mo, ginawa mo yung kasalanan pero hindi intentional, kaya aminin mo na lang. So, hindi mo naman talagang plinano yun, no? Na gumawa ng krimen. So, for the protection din na hindi ka talaga tuluyan mapahama. So, ayan. So, at the same time, walang magiging additional, minus sa statement mo Yes kasi may witness ka pang iba kung paano at ano lang ang nasabi mo. yes po. Ayan. Sige po, ito po, number 3. Police officers can search anyone, anytime. So, yun po, na-discuss din po natin to last time. No? Kung parang continuation yung Yes. last time. Opo. No? In addition sa last topic natin. No, the general rule po dito, police officer can search anyone anytime is kailangan po talaga ng search warrant, valid search warrant. Yun po yung general rule. No? Kasi specifically stated talaga, no? Na kailangan ng search warrant. Pero may, as of course discussed din last time, may mga circumstances din na pwedeng mag-conduct ng warrantless search, no? Yun, of course, yung unang-una dyan is consented search. Pumayag ka, nagpaalam sa'yo, pwede ba mag-search? Pero attorney, paano po magkakaroon din ng warrantless search? Meaning po ba nito, hindi lang dinadala ang search warrant? Hindi po, wala po talagang na-issue. Pero pwede mag-conduct ang PNP. Yes po. Basta may consent. Yes po. Sa talaga? may mga circumstances naman po na one is consented search. Usually po nangyayari po ito is sa checkpoints, di ba? Alam natin sa checkpoint is visual search lang. So isa din po yung warrantless search, no? Visual search. Ngayon kung sabi ng police na nagkakandak ng checkpoint, pwede bang buksan yung U-box. compartment, Oo. U-box? Kung pumayag ka,
So that is now consented search. Oo, kumbaga valid ang kanilang pero pag sa bahay na. Sa bahay, kung pumunta, kung pumayag ka din, the same thing, consented yung labas. But there's a thin line, no, kung sa technicality siguro, baka sabihin niya later on na natakot ako, napilitan ako. So it's a matter of paano na yung circumstances pagdating sa trial, no, sa court. Pero kung walang search warrant, attorney, galing po sa checkpoint, sabihin ng pulis, pwede nyo po bang buksan ng U-Box nyo? Check lang namin. Yes po. Paano pag sinabi niya, ay, ayoko lang po, hindi lang, pwede Yes lang po? Actually, pwede po. No? But again, isa din yan sa mga legal discussions. No? Kasi in order to conduct further search, dapat may probable cause. The mere refusal, sometimes, kinoconsider ng police Na may bakit tinatago. may tinatago. So, it's a parang kumbaga legal questions din siya na usually debate, no? Under debate siya, no? So, but in theory, pwede po talagang mag-refuse kasi nga sa checkpoint is visual search, no? So, it's a matter of kung ano yun, no? Technicalities pagdating sa court. Siguro. Labanan na lang ng mga Yes po. abogado po yan. Especially if later on may na-found out na may contrabands doon. Pero attorney, halimbawa sa checkpoint, sabi niya, hindi ko lang po i-allow. Yes po. Pwede bang magpa-andar na lang siya? Kasi wala naman din gagawin. Wala po bang violation? Hindi po din ganun Dapat ang senaryo. Opo, dapat respectful din po yung pag-refuse, no? Courteous din. So, mahirap din po kung maging matapang tayo sa police, no? That will really cause, kumbaga, hostile agad yung situation. But responsibility din ng police na i-tone down, no? Hindi siya provocative din. Opo, dapat po. Ganun. But the problem is kung yung citizen or civilian mismo yun ang mas naging matapang. So, delikado din po yun. So, para sa ating public, dapat din courteous kayo, respectful sa pag-refuse. So, case-to-case basis din po. Sometimes, yung mga police, yung may mga tip, no? Kaya, tinatarget talaga nila yung mga Lalo na pag vehicle sa dinescribe checkpoint. ito yung vehicle. But again, it's really a question of technicality. Kasi hindi din basta-basta, hindi din agad-agad. Reliable ba yung tip? Kasi yung tip parang hearsay lang din yan, no? So, may mga ganung scenario tayo. Pero parang naiintindihan ko rin po ngayon, kung wala naman din talagang tinatago, bakit matatakot tayong Yes, din. ipakita? Pag ganyan po ba, attorney, na sinabi, pwede ba kaming mag-search sa U-Box mo, sa sasakyan? Sino nga hawak ng mga item? Ang mga pulis o yung driver, yung may-ari, siya magbubukas, siya magtatanggal? Usually po talaga is yung may-ari. Yung may-ari po talaga. Kasi nga, yung risk doon is yung planting of evidence. Opo. So, yun yung safeguard doon sa provisions sa constitution natin. Dapat visual search lang po talaga sa checkpoints. Okay, ayan po ha, ang galing po nun, ang ganda po nun. Lalo na malapit na rin ang eleksyon, maraming checkpoint, choke point din ang gagawin ng ating ZCPO, ng ating Pro9. So dapat educated, alam po natin yan. Eto po no, myth number 5, police officers have no rights once a complaint is filed. Ito naman, pag Yes, police po ba ang kino-complain dito, no? Paano po ba ito, attorney? Pareho lang din naman po sa every citizen, no? Lahat tayo may karapatan. So kahit police, still a Filipino citizen, may karapatan din sila, no? Hindi ibig sabihin na once complaint is filed, wala na silang karapatan, already guilty na ba sila, di ba? Kasi nga mga criminal cases nga din natin, di ba? Kahit na file na, innocent until proven guilty. Ganun din yung sa mga pulis, no? Kapag may reklamo, hindi ibig sabihin tanggal agad yung pulis. So hindi po ganun. Entitled din po sila sa due process na tinatawag natin due process, no? And may karapatan din silang kumuha ng abogado, right to counsel, magpresenta ng ebidensya, mag-appeal if ever, no? Yun po, hindi po agad-agad, no? 2 days ago, actually, pinag-uusapan po namin yung ganitong case scenario no, ng aking husband kasi may nakita nga kaming video ng isang kilalang anchor dati na parang sinasabi niya, kayo po ang commander-in-chief
at eto ang inaakusa sa iyong pulis, dapat tinatanggal mo siya agad sa kanyang serbisyo. Lumalaban si Commander-in-Chief, hindi nga po pwede. May due process nga po tayong sinusunod. Hindi po tayo pwede mag-bend the law. Yung parang ganun po. So tama po yun, attorney, di ba? Yes Kahit inaakusahan natin ng halimbawa ng rape or ng vowsy ang pulis, whether we like it or not, may due process pa rin siyang dapat makuha. May Yes. right po siya. Yes po, tama po yun. No? Kasi the mere filing, pag-file pa lang ng case po, is kumbaga start pa lang yun ng investigation. So hindi pa agad-agad ma-determine yung Kahit may resulta medical legal na, kahit Yes pumunta ang biktima na talagang duguan, may pasa. Yes po. Due Kasi process pa dadaan rin po po. talaga sa proseso. So hindi rin pwede si Commander-in-Chief magsabi, tanggal ka na sa serbisyo. Sino po ba nagtatanggal sa serbisyo ng So pulis? may mga sa pagtanggal naman po pwede si dun sa internal ng pulis, no, NAPOLCOM, ombudsman, may mga administrative bodies po pwedeng magtanggal. But yun nga, dapat dumaan sa proseso, no, kasi right din yun talaga ng every individual, no, to undergo due process. Yes. So kailangan ipresenta yung witness or evidence. So may right din si police na i-question yun, to verify, to really show na tama ba yun. Pwede kasi ma-fabricated lang yung mga evidence. No? Pwedeng duguan nga talaga pumunta, but the question is, ma-connect ba yun? Siya ba talaga yung gumawa? Baka nauntog lang yan. May mga ganung cases po tayo. No? So yun din po ang kailangan natin maintindihan na sa ating mga tagapakinig, kahit po mabigat sa heart na talagang kahit ikaw alam mo ng positive na siya yun dahil ikaw mismo ay may personal knowledge, pero kagaya po ng ibang mga suspect, kagaya po ng ibang victim, may due process po talaga na dapat natin intindihin, tanggapin na kailangan niya rin makuha. At the end, kung talagang guilty, di found guilty talaga siya sa ending, di ba, Yes po. attorney? Oras po natin 2:02 ng umaga na kung marami pa po tayong mga meets na pag-uusapan. Sana maubos natin itong lahat. Pero ipagpapatuloy po natin ang ating usapan pagkatapos lamang ng ilang paalala at magbabalik po ang Ahensya de Consensya kasama ang NAPOLCOM Regional Office 9 dito lamang sa 1116 DXAS, your community radio. Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito ma-detect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, kapilipino.
At nagbabalik ang Ahensya de Consensya. Kasama niyo pa rin po ang Napolcom Regional Office 9. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. At kasama ko pa rin po si Attorney RB Arquiza, Attorney 5 ng Napolcom. Attorney, once again, good afternoon. Yes po, good afternoon din po. Ayan. At ipagpapatuloy po natin ang ating usapin, ang ating topic tungkol po sa misconceptions about the police and the law. Ano nga ba ang totoo? Ano nga ba ang hindi? Kanina meron na tayong na-discuss na 5. So pwede nyo pong balikan yan sa ating Facebook ha. Kung gusto nyo pong mapakinggan yung pinakaunang meet na ating kinorek. At ito na po no, ang pang-6. Ito, attorney, marami to. Parang ngayon na Uso po ito ngayon. Ayan, ang pang-6 po natin, viral video automatically proves police misconduct. Yes po, no. Yung sagot po dito is not necessarily po, no. Kasi nga again, as mentioned earlier, yung mga viral video yan is portion lang po siya ng isang incident or circumstances. Hindi natin alam kung ano talaga yung nag-umpisa sa video or ano ba yung tinanggal dyan sa video, ano ba yung storya talaga sa bago na videohan. Kasi hindi naman 24/7 siguro may nagbi-video sa buhay natin. So, kailangan siguro, especially yung mga supporting footage ng CCTV, pwedeng mag-conduct. So, hindi po automatic yan na guilty agad. So, kaya in consideration din po ng due process, kailangan i-presenta yung video, kailangan mag-present ng other relevant evidence. No? Kung may mga witness din, sa nakita talaga yung pangyayari, so pwede. Naalala ko po, hindi ko alam kung pulis po ba yun yung unang lumabas na video nakita lang may rider tapos may nasa likod niya ata yung kung pulis ba yun, tinulak siya, natumba po siya. Yes po. So grabe ang reaction ng netizens. Yun nga po, parang talagang na-judge agad. Na-judge agad. Yung pulis po ba yun, attorney? Parang sa pagkakaalam ko, pulis po yun. Opo, yung na-involved doon. Nalaman lang, nung buo na pinakita yung video, parang nag-overtake lang pala si pulis, nagalit si rider, tapos hinabol niya na si pulis na pinoprovoke niya lagi. Yes po. Yung pala yun ang buong video noon, kaya bumaliktad na naman ang reaction ng netizens. Paano po ba kasi dapat mag-react ang netizens? Yun nga po, kaya kailangan alamin talaga yung buong istorya, no? So, mag-research or kung walang mga available na information, maghintay lang. Huwag muna natin i-judge. Baka kung ano-ano na yung sinabi natin doon, nag-comment, no? Baka it will lead for our own problema. Baka ma-filean tayo ng cyber libel or whatever, no? So, mahirap na. So, kaya before judging yung sa mga viral video, be sure na accurate, complete yung information. So, although hindi naman natin sinasabi na tama ginawa ng pulis doon sa video, but alam natin kung ano yung nag-cause. Ano yung nag-cause, so, ganun po. Kumbaga, hindi pa rin naman reason sana yun ng pulis para itulak siya. Pero mas mababalanse po sana natin ang ating opinion kung buo natin nalaman ang storya. Yes po. O, hindi kayo parang naging balimbing din tayo. Una, ginudge natin ang pulis. Maya-maya, kaya pala. Yan ang kasuhan. Yung rider na lang ang kasuhan. Ganun po. Oo. So, tayo po yung testimony natin, yung reputation natin ang mababago. Pero may din yung huling video din na nag-viral attorney. Yung pinorward ko pala, no? Yes po. Oo, yung ang sinabi, yung senior, yung kalaban niya doon. Nagtubag-tubag pa siya kay nag-aksidente sila po, no? Oo. Tapos nung nag-press con, sumagot-sagot pa siya kay Napolcom chief. Oo. So, yun din yung yun naman doon, hindi natin nakita ang buong video, pero napatunayan mali pa rin yung way po, no, ng pag-arrest niya. Parang ganun po. But may dahilan man daw siya. So, parang kanya-kanya yung lapses, no? Eventually, hindi naman natin sinasabi na tama yung isa. Pareho silang may mali. So, kaya nga, bago natin i-judge, na parang kumbaga, ginajudge na natin, sinasabi natin tama yung isa. Di ba? Kumbaga, in that case, pareho pala silang may mali. So,
para ma-prevent sana. Ayan po. So, ito naman ang myth number 7. NAPOLCOM and the PNP are the same agency. Yun po. We are different po, no? Not because na may word na police po sa National Police Commission. Pareho na po sa Philippine National Police, no? Yung police po, Philippine National Police, they perform law enforcement functions, no? Si NAPOLCOM naman or National Police Commission exercises administrative control and supervision over the Philippine National Police. So as provided by law. And we perform important functions relating to police administration, discipline, yung mga pag-file ng mga cases, no, and mga policy developments for the improvement ng police force natin. Pwede po bang sabihin, boss ni PNP si NAPOLCOM? Pwede. Hindi o naman mama, po. tatay Hindi niya. naman po. Nagko-correct. Kumbaga parang, kasi si PNP under siya sa executive. President pa rin po talaga yung Okay. boss. O, DIRG po, Parang no? in And then, a sense, no, kasi si NAPOLCOM under executive din siya, under the secretary of DILG. yes. No? So, in a sense na pwede niyong i-connect na ganun, but hindi po directly. Hindi talaga siyang ultimate Opo. boss. Ang boss, ang kanilang leader or paano ba, para hindi naman masyadong executive, DILG, PNP, kahilera nyo po ang PNP po. PNP, Opo, yan. parang NBI, kayo rin din po yan, no? AFP, ganyan, hindi din Under po. po sa executive. Oo, under Opo. sa executive. Yes po. Okay. So, magkaiba po ang NAPOLCOM at ang PNP. Tsaka kung gusto nyong maging police, sa NAPOLCOM po kayo Yes mag-a-apply. po. Hindi po sa PNP maghahanap ng backer. Number 8 naman po tayo. Attorney, Yes. citizen have rights but no responsibilities. Kailan po ito nangyayari at bakit po ito misconception? So usually ganun po talaga ang alam ng iba na yung citizen is laging may karapatan, laging right, all right. Parang customer lang din. Parang Customer is hindi always. po customer is always right. No? As mentioned po kanina, no, public safety is a shared responsibility. So yung totoo po dito, rights and responsibilities go together. No? Sabay yan. No? Yung each citizen should obey lawful orders, no? Should follow the law, no? Cooperate during legitimate police operation. If ever they are required na to give testimonies, na magbigay sila ng truthful information. So, as in relation po kanina sa mga na nagkukos ng misconception, avoid spreading false information. No? May nakita lang tayong police operation, agad-agad magchismis, oy, si Juan hinuli dahil drug lord. Yung pala tinawag lang si Juan para maging witness. Diba? So may mga situation na gano'n, no? So of course, we have to respect the rights of others. Yun nga, lagi ko tong sinasabi before pa, no? Our rights ends kung saan rights of others begins. You know? So may limitation po yung karapatan natin. So doon pumapasok yung obligasyon natin, no? Ayan. Eto naman po, attorney, meron po tayong mga frequently asked questions din. So, eto po, can I record a police operation? Ito po, attorney, itatanong ko pag ordinary citizen at kapag media. Yan, para may iba naman. Doon muna tayo paano pag media Siyempre, ako? pag media siguro, usually, presume, inaalaw. Diba? Pero, di ba, kahit media, may limit kami. May limit naman din po. No? Well, generally po, sa recording ng police operation, is not automatically prohibited. Provided it does not obstruct or interfere sa police operations. No? Or hindi siya nagba-violate ng other applicable laws. No? Usually kasi perception natin pag magvi-video, yung harap-harapan bini-video yung mga police. So kumbaga ino-obstruct na natin yung movement ng police, di ba? Yung naki-join na tayo sa loob ng operation. Yes po. Nasa loob ka na rin ng bahay. So yung sitwasyon na yun, bawal na po yun. No? Pwede kang it's either makasuhan ka, no? Baka
you will fall under obstruction kung the manner paano mo binibideo para tulungang tumakas or whatever. Or some other, kung purpose mo is pahiyain yung pulis, di ba? Pwedeng maging libel yun, di ba? Paano pag gusto nyo lang i-live? Ila-live So niya kung para ilalive may niya, content siya. doon na lang, malayo. No? Gusto niya maging reporter siguro. So generally, no, recording sa public space, allowed naman po. No? As long as hindi siya mag-interfere sa legitimate operation Hindi ng siya police. haharang, hindi siya nakakaharang. Yun po. Hindi naman natin dinidiscourage na wag mag-video. Mag-video. No? Kasi sometimes, yun ang magsisave sa atin. If in case alam natin na kumbaga may illegal or in violation na ng karapatan natin, pwede nating videohan. No? Kumbaga in-encourage nga natin yan para at least ma-correct or ma-prevent yung mga ganung actions ng mga law enforcement din natin. So, kumbaga safeguard din natin yun. So, hindi siya bawal, no? Generally. But yun nga, kung magkaka-interfere ka na, mag-obstruct ka na sa legitimate operation, so pwede kang kasuhan din. Usually, in reality din, usually kinukuha ng pulis yung cellphone. Oo nga po. Paano po ba yan? So, mahirap yun, no? Mahirap na, usually, yun ang mga cause ng mga complaints, no? Bakit kinuha yung cellphone, private Pero property? bawal po yun. Actually, bawal po kunin yung phone, no? Yun nga, kung harap-harapan, iba yung, kumbaga, action dapat. It's either arrest that person kasi obstructing a legitimate police operation, no? Even after ilang beses na siyang sinabihan, na warningan na, yun pa rin. So, pwede na siyang actually, is either disobedience siya sa agent, no, or person in authority. So, pwede siyang arestuhin talaga. Pero generally, hindi rin po pwedeng sabihin ng police kung wala lang naman obstruction, wag magvi-video, hindi pwede, i-off nyo, walang video, walang cellphone. Yes po, parang yung labas niyan is, kumbaga, may taint siya ng illegal or something na hindi maganda. Bakit ayaw nyo mag-video? May gagawin ba kayong hindi maganda? Di ba? So, kung ako yung pulis, wala naman akong gagawin, bakit ako mag-worry kung may mag-video man sa akin? Di ba? While I'm performing a legitimate police operation. So, wala akong takot. So, unless may balak akong gumawa ng masama or something irregular, so, yun, yung mga usually na gagawin nila, hindi magpapabideo kung may nagbi-video. Minsan nga, nagtitreat pa, sige, subukan nyo. May mga cases na gano'n, sad to say. Kaya parang safe po, attorney, na may CCTV na lang sa bahay. Yes po, mas maganda po talaga. Oo. Ako nga po, naisip ko nga yung mga recent na mga nangyari po dito sa Zamboanga na na-involve ang TFZ, Task Force, ang PNP. Sabi ko kung may CCTV lang ba din sana yung bahay na yung baka nakatulong din, no? Kasi nga iba-iba yung opinion. Ang opinion ng dito banda sa ating law enforcement, may unang nagpaputok, pero dito naman sa mga na-survive, tulog kaming lahat. So sabi ko, pag may CCTV ba siguro datan kahit yung mga kapitbahay or yung mismong baka nakatulong yes, din, no? it will definitely po help the investigation kung meron po. Tsaka mura na lang man din po ngayon ang CCTV, may buy one take one, bili na po kayo. Tsaka makakatulong po talaga siya kung may mga labas-pasok diyan ng mga suspected person, suspicious na mga tao or may mga magnanakaw, ma-capture agad ng inyong CCTV. So, eto naman po, can I ask a police officer for identification? Kailan po ba ito pwedeng mangyari? Yes po, pwede po. Especially po kung nag-engage yung police sa inyo, no, in serving ng warrant or whatever, no. Actually, kung hindi niya ibigay or fail or refuse to provide his name and badge number, even though after kumbaga politely or courteously requested, it falls under light offenses po sa rules natin, no? Sa side ng police. Yes po. Required po kasi yung police na i-identify yung sarili niya, especially kung yun nga, ni-request. It falls under
simple neglect of duty po siya. Actually po. So, paano po yun? May pwedeng i-file na case yung tao na nag-request na mag-identify sana siya? Yes po, if interested or willing po. Kasi nga, as mentioned, it falls under light offenses, no? As simple neglect of duty. Kasi nga, obligasyon ng pulis yun, i-identify yung sarili niya and even to give his badge number. Ayan po. Oras po natin mga kaibigan, 2:20 ng hapon. At itong pangatlo actually na sagot na rin to kanina ni attorney, no? Can I refuse a search? I-recap natin, attorney. Can I refuse? Yes, pwede po kung walang search warrant, walang rason para mag-search, pwede po. So, yun po yung as long as polite, pwedeng i-refuse and then you will ask politely. Ano po yung rason na bakit magsa-search kayo, no? Para malaman mo yung legal basis nila. Kung wala namang maibigay na sagot si law enforcement officer or si police, so that will kumbaga trigger yun na illegal to yung ina-attempt nila, no? Ano po ba yung mga dapat din nilang alam na red flag na baka gawa-gawa lang ito ng police or baka meron lang siyang connection kaya kunwari magsa-search? Yes. Ano po yung mga red flags na dapat makita din ng tao po? So, yun nga, kung wala siyang walang warrant, search warrant, walang arrest warrant. Yes po, walang reason, walang kumbaga yung probable cause na mag-search. So, yung number of mga police indication. Usually kung search warrant, hindi yan pwedeng mag-isa. Kahit dalawa, hindi pwede. Ilan po palang kumbaga, minimum? hindi siya logical, no? Kung dalawa lang yes. kayo magsa-search. So, most likely, nandyan yung team leader. So, may mga assistant yan. May mga members pa. So, Paano pag sinabi ng police, obstruction po kayo. Pag ginawa nyo po yan, di nyo kami i-allow na pumasok sa bahay nyo. well, in the first place, kung ma-establish nila na may legal basis sila para pumasok, well, pwede nilang sabihin yun. But if, again, walang search warrant, walang legal basis, definitely, hindi nila. Kahit sabihin man nila yun, you can stand your ground. No? Na kung alam mo tama ka, wala naman talagang silang dahilan, so pwede po mag-refuse. Pag ganyan, attorney, sino ang pwedeng mag-intervene sa kanila? Sino ang pwedeng tawagan ng tao na para ipastop ang pagpasok o pag-search sa area or sa gamit or sa kotse? Well, the best person to call is yung lawyer niya kung may abogado siya. Problem is kung wala, so pwede siyang Akong lawyer. pwede doon na lang siya kay barangay captain, no, kay kapitan na to plead yung if in case si barangay captain is nasa side din ng police na medyo yun nga lalaki ng gulo, but again pwede tayong may mga remedyo, no. Okay. Oras po natin, 2:23 ng hapon at sa ating pagtatapos, ang dali lang po ng oras, attorney. Yes po, ang bilis po talaga. Parang gusto ko pang magsalita. May 2 minutes pa po kayo, attorney, para magsalita po. Ano po ang inyong message o panawagan po sa ating mga tagapakinig? Sige po. As message, no, because of sa pinag-usapan natin, no, so hindi lang siya pabor sa isa, hindi lang pabor sa kabila. So the law exists to protect everyone, no? Hindi lang yung police, hindi lang yung public. Pareho sila, no? Pareho. So understanding the law helps prevent conflict, promotes accountability and strengthen trust between communities and the law enforcement. So do not rely solely on social media, especially yung mga edited videos, yung mga cropped or even rumors when it comes to legal issues. So instead, maghanap tayo, no, research, no, seek information from reliable government agencies and credible legal sources, no. So, yun, ang kaalaman sa batas ay proteksyon sa ng bawat mamamayan. Yes, ayan. Sabi nga, lamang ang may alam. Yes po. Oo, pag may alam po kayo, alam nyo sa sitwasyon na ganyan, kahit dinadaya kayo or kahit alam nyo may violation, kakalma kayo kasi may alam ka. Pero kung wala kang alam, tataranta ka talaga, tatakas ka tuloy. Pag ganyan, pag wala po tayong alam. Kaya lagi pong makinig dito sa ating programa Ahensya de Consensya, especially every first and third Wednesday of the month. Ang dami po
nating natututunan dito para na po tayong nagpa-counseling. Alam niyo po, mahal po ito pag gusto natin, kung gusto natin humingi ng payo sa abogado, dito na lang po kayo makinig, libre na po ang consultation dito. So, attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito. Hanggang sa susunod po ng ating episode, no? Dito pa rin po sa ating programang Ahensya de Consensya. Yes po. Maraming salamat po. Yes, at regards po kay Attorney De Lima. Ano na po, 2 na po utang niya sa amin. Ayan, maraming salamat din po sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Doctors Online at magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at kasama po natin ang ating bagong partner, ang Napolcom, at kasama natin si Attorney RB Arquiza. Muli, ito po ang programang Ahensya de Consensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para